Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Merong good news dito. Itong nahintong project ng Metro Manila Subway ay pinagpatuloy ngayon ni PBBM at meron na itong malaking budget. Pero hindi tayo magproblema sa budget na yan dahil funded ito na project ng JICA. Ang Japan International Cooperation Agency, ang JICA, ay famous din yan sa pag-recovered ng Yamashita treasures or ng Emperor treasures na mga nakabaon. Kaya karamihan ng project ng JICA ay may kinalaman sa mga paghuhukay ng lupa. Katulad ng paggawa ng mga subway tunnel, subterranean tunnels na yan. At minsan nag-donate sila ng mga paaralan na mayroong malalim na mga pundasyon para makapaghukay. So ganyan, marami nang nakakaalam ng ganyan. Pero wala tayong pakialam dyan kasi merong permit talaga yan sa gobyerno at hindi lang yan. Nagdo-donate ang JICA ng mga paaralan, infrastructures, tulay sa Pilipinas para sa kanyang mga covert operation. Anyway, ito na. Ang Metro Manila Subway ay magagamit na daw yan. Mga 2 years from now ay matapos na ang kalahati nito at pwede nang gamitin. And then by the year 2029, fully operational na. Galing sa dulo, sa north, papuntang south. Kaya sa bagong proyekto na ito ay lalong tumaas ang span nito. From 33 kilometers ngayon ay gagawin na daw na 36 or more than 36 kilometers. At lalagpas na yan sa Ninoy International Airport para mas mapadali ang biyahe ng mga pupunta ng ibang bansa. Well, narito ang ulat atin panuurin. Okay. Pinangunahan ng Department of Transportation DOTR at ng Japanese Embassy sa Pilipinas, kasama ang Japan International Cooperation Agency JICA Armed Forces of the Philippines, at contractor Sumitomo Mitsui Construction Co., SSMCC, noong Huwebes sa paglulunsad ng tunnel boring machine na nagmamarka ng pagsisimula ng tunnel works ng Contract Package 103 ng Metro Manila Subway Project, MMSP, sa klaw ng package na ito ang Anonas at Aguinaldo stations ng subway. Ang ambush interview, sinabi ni Transportation Undersecretary Jeremy Regino na ang 33 kilometrong subway project ay halos 13% kumpleto at nilalayo nilang magkaroon ng partial operations sa 2029 at full operations sa 2031. Sabi ni Regino, sa pagtatapos ng taon, umaasa kaming maabot ang halos 20%, so, we're targeting partial operations by the end of 2029. Aniya, magsisimula ang partial operations sa National Capital Region, NCR, partikular mula sa Valenzuela hanggang Ortigas Station. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ni Brigadier General Armand Arevalo, ang commander ng General Headquarters and Headquarters Service Command, GHQ at HSC, na ito ang ikatlong tunnel boring machine ngunit ang unang ilulunsad ng Sumitomo Mitsui sa Pilipinas. Ang proyekto ay mauuwi sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang pangunahing pamana ng pakikipagtulungan ng Pilipinas-Japan at magiging daan para sa hinaharap na mga pag-unlad para sa maraming henerasyong darating. Nako, napakaganda. Kasi world class yan eh. Nasa world class level tayo kapag meron na tayong ganyang klaseng subway station ng train or kung pwede ba dyan ng bus. Kaya hindi na tayo magiging third world country, lalo na ang ating traffic ay maibsan, mabawasan na. Ngayon nagtaka lang ako kanina bakit merong Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines. Diba dapat ang kasama sa mga proyekto niyan ay mga ahensya na katulad ng DPWH, Land Transportation, pwede kasi daanan yan eh. Bakit merong army? Merong napakalaking seguridad. Bakit may security na ganyan? Meron naman tayong mga pulis na pwedeng mag-ano diyan. Bakit parang merong gera, di ba?
Kasi, nakuha nyo ba iniisip ko, malaking gold recovery ito. Lalo na from Valenzuela yun o to Parañaque ba yun? Yung ruta ng tunnel na yan. So, 33 kilometers plus another 3 kilometers papunta daw sa Ninoy International Airport. So, meron talaga itong sinusundan sila. Namamapping na yan eh. Namamapping na kung saan nakabaon yung mga tinatawag na Emperor Treasures. Bunker yan. Bawat bunker ay merong 3 to 30 tons na laman according sa mga mapa. Kaya ang JICA, famous talaga yan sa gold recovery ng Emperor Treasures of Japan. Kaya nga, gumawa ang Japan ng ganyang ahensya na tinatawag na Japanese International Cooperative Agency. Makikooperate yan, makipag-cooperate. At ang ginagawa nila, kung ayaw ng LGU na mag-project sila, ay mag-donate sila. Magdo-donate, ibibigay lang yung paaralan, kung anong istruktura na pwede silang maghukay, mga tulay, ganyan. Libre lang yan. Kaya nga funded $7 billion ang pondo ng JICA dyan. Ang Pilipinas, walang binigay dyan. JICA lang. Hindi natin alam kung libre ba yan o babayaran din natin yan. Yang 7 billion. Pero sa palagay ko, hati yan eh. Kalahati lang ang ibabayad natin sa JICA. Kasi meron silang makukuha dyan eh. Sigurado yan. Panigurado yan. 36 kilometers underground. Meron talagang sinusundan yan. Meron tinatamaan yan ng mga bunkers. Kaya paliko-liko ang ang ruta. Okay, so patuloy tayo sa video. Ang gobyerno ng Japan ay lubos na ipinagmamalaki sa pagsuporta sa Metro Manila Subway Project, at kami ay ganap na nakatuon sa aming ibinahaging layunin na pahusayin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng infrastruktura, dagdag niya. Pinasalamatan ni JICA Chief Representative Takema Sakamoto ang DOTR, AFP, ang mga kontratista at konsultant na kasangkot sa proyekto, at sinabi na ang paglulunsad ng TBM ay isa pang patunay na ang momentum ng proyektong ito ay hindi mapigilan. Hindi nga. Kapag nakumpleto na ang subway project, ang oras ng paglalakbay ay mababawasan mula sa 1 oras at 38 minuto hanggang 45 minuto lamang mula Valenzuela hanggang Pasay na may inaasahang sakay sa mahigit kalahating milyong pasahero araw-araw. So ito atin i-confirm sa GMA News kung totoo itong subway operation, subway project ni PBBM. So ito, Metro Manila Subway eyes full operation by 2029. Tamang-tama. Yan yung term na mag-expire na ang presidency ni PBBM. So 2029, tamang-tama. Matatapos pala yan. Fully operational by the year 2029. Napakahabang ito. Kasi 33 kilometers ang layo ng subway na ito underground. Umpisa siya sa Parañaque City up to Valenzuela. At ngayon ay extended daw yan papuntang Ninoy International Airport. Kaya lumaki ang budget. So mayroong mga haka-haka dito na dahil JICA ang nag-fund nito, JICA, alam nyo na sa mga treasure hunter ang JICA, diba? Kapag gumawa yan ng project, ay meron talagang recovery ng Emperor bunkers. Yung bunker talaga kasi ang bunker ay napakalalim yan. Maabot ng 30 meters. At tamang-tama din yung mga, subway tunnel ay umaabot dyan sa lalim na 20 to 30 meters. Kaya yan ang paniwala ng mga treasure hunter kapag mag-operate ang JICA ay meron talagang tinatarget sila. Kaya nga minsan hindi na nagbabayad ang Pilipinas sa JICA. Yung mga project ng JICA parang bigay lang Kapag nakuha nila yung hinahanap nila ng mga bunker ay siyempre hindi nasisingilin ng Pilipinas. Yan din ang maganda.
Kasi minsan libre. So sigurado yan kapag JICA ang mag-operate. Alam nila meron silang mapa, kaya may mapping sila dyan. Kaya from Valenzuela to Parañaque ay meron talagang ma-recover dyan. Marami. Baka 3 o hanggang 4 na bunkers ng Emperor. So, bunker, ano bang halaga ng isang bunker? Ang isang bunker ay mayroong pinakamaliit na laman na 3 tons. 3 tons hanggang 30 tons ang mga bunker ng Emperor Treasures. So, jackpot na yan. Ngayon, ang maganda dito sa proyekto na ito kasi ang isang oras na biyahe ay gagawin niya lang na nasa 5 minutes lang eh. Kaya kung biyahe mo ay 10 hours, ay magkukuha lang sa 1 hour kasi walang traffic. Magandang proyekto ito at naumpisahan yata ito sa panahon ni Digong pero natigil din. Natigil, iwan ko lang kung bakit ganon. And then muling inumpisahan 2023 sa panahon ni PBBM. At ito na yun ngayon, ang magandang balita. Talagang tatapusin na ni PBBM ang proyekto na ito. Under the JICA. Itong funded daw ito by JICA. Hindi gobyerno ng Pilipinas ang gumastos dito. Hindi natin alam kung anong conditions dyan, kung utang ba yan o ilibre lang yan ng Japan kapag makuha nila yung gusto nila. Anyway, sa kanila naman yung mga treasures na yan, kaya wala tayong magawa dyan. Ang maganda ay meron silang iiwanan na napakagandang proyekto na world class mga subways. So okay, ito na nga September of the year 2023 nang umpisahan ni PBBM ito. Kasi natigil to sa hindi natuloy sa panahon ni Digong. Funded by JICA. Alam natin ang JICA, ang galing niyan gumawa ng mga infrastructures. The tunneling works for the project crossed its point of no return this past January, and with it, the digging has been non-stop since. The completion of the Metro Manila subway project, billed as the project of the century, has been moved anew, according to the announcement made by the Philippines Department of Transportation. The Philippines Department of Transportation assured the public that it was on track to completing the Metro Manila subway projects funded by the government of Japan, who has long supported the Philippines' ambitious rail expansion initiative, particularly in Mega Manila. Ayan, so ambitious talaga na project ito, funded by government of Japan, itong kumpanyang tinatawag na JICA. Ang JICA ay kung saan-saan yan sa Pilipinas naghuhukay, gumagawa ng proyekto. At karamihan ng project niyan ay libre lang eh. Hindi na tayo pinapabayad. Kasi lahat ng nagsabi, mga treasure hunters, na kapag nag-project yan, meron talagang hinahanap, ino-operate underground. Sa hindi nakakaalam, yun yung mga World War II treasures na ibinaon sa lalim na 30 meters underground. Ang iba niyan ay mas malalim pa. Kaya hindi mahuhukay ng Pilipino, kundi itong JICA lamang. Yan ang kumpanyang nagre-recover ng mga proyekto na meron silang kapalit na project na binibigay. Kaya may kagandahan din ang pakay nitong JICA sa Pilipinas kasi nagbibigay sila ng project. Kahit maghukay tayo, hindi natin yan makuha eh. Pero sila, makukuha nila kasi meron silang mapa at merong mga high-tech na gagamitan sa pag-scan ito. On November 4th, Japan Prime Minister Fumio Kishida visited the construction of the Metro Manila subway in Valenzuela City after his address at the House of Representatives.
Prime Minister Kishida was accompanied by Transportation Secretary Jamie Bautista, who showed him the launching shaft of the MMSP's tunnel boring machine in the Valenzuela depot. He also made a stop at the Philippine Railways Institute Interim Training Center to experience the train simulator, which is part of Japan's Technical Assistance Grant. So eto, November 4, 2023 nang bumisita si Kishida, yung Prime Minister ng Japan. So totoo talaga ang balita na inumpisahan yan na November 2023. Dinalaw ni Kishida ang Valenzuela, yung doon nag-umpisa ang paghukay nito. So, good job, good job. At meron na tayong subway na world class na katulad ng nasa Europe, nasa Japan, nasa China. At ang traffic ng Metro Manila ay medyo hindi na gaanong ganyan ka bumper to bumper. On X, formerly Twitter, Japanese ambassador to the Philippines Yoshikawa Kazuhiko posted photos of Kishida's visit at the iconic Metro Manila subway, which he described as the project of the century. Civil works are ongoing for the 36-kilometer Metro Manila subway project. A third of the multi-billion peso Metro Manila subway project has been completed, with much of the accomplishment coming from the design and procurement of equipment. While the design and procurement is almost complete, actual construction of the subway is only at 5.6% as of July 2023. The project will be implemented in 2 phases in multiple contract packages. The MMSP contract package, CP-101, includes the construction of the first 7.3 kilometers section of the project from the depot in Valenzuela to the north of Metro Manila, including the depot, 3 stations and 6 shield tunnels, which connect the stations. Ito, nagtaas daw ang ano nito ang budget ng proyekto nagiging from $4 billion to $7 billion dahil gumawa ng extension. Dinagdagan ng 10 kilometro yata o 7 kilometro. Papunta na daw ng diretso ng Ninoy International Airport para yung mga nagbibiyaheng turista o mga Pilipino na nag-travel ay hindi na maabala sa biyahe papuntang airport. Kaya tumaas ang ang budget niya. Pero anyway, funded ito na project ng JICA, ng Government of Japan. At kapag JICA ang magtrabaho, hindi gaanong naniningil, sabi ko na kanina. Kapag nakuha nila yung tinatarget nila na mga World War II treasures, ay magkaroon tayo ng discount. Yan ang maganda. Itong mga eskwelahan nga minsan nagpro-project ang JICA ng eskwelahan sa mga public schools, sa mga elementary dito sa lugar ko. Minsan dinodonate lang libre lang kasi meron silang huhukain. Ayan, ganyan kagaling ang JICA. Talagang yan yung recovery team, recovery company ng Japan para sa pag-recover ng World War II Emperor treasures na narito pa rin sa Pilipinas. At sa mga gustong mag-treasure hunting, pakibisita sa ating channel para sa treasure hunting. Ito yung Surigao Sun sa YouTube. Maraming salamat. At dito na tayo magtapos sa ating episode ngayon, ang tungkol sa progresibong proyekto, ang subway tunnel ng Metro Manila, na umpisahan ng magamit ito. Baka next year ang kalahati na span nito ay pwede nang gamitin. At by the year 2029, ito ay talagang fully operational na. Hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-TX, ako'y magpaalam na. God bless us all and God bless the Philippines.